welcome to Graceful Homeschooling. I'm Emmy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay. At alam niyo ba, tumutulong din ako sa mga stay-at-home at homeschooling moms na makapag-set up ng kanilang home-based printing business at kumita rin sila habang nasa bahay. So today, it's another beautiful day to create another beautiful paper products. At alam niyo ba na sobrang simple lang ng gagawin natin ngayon because hindi natin kailangan ng mga heavy-duty equipment para makapag-create nito. Just the basic tools lang, pwede na tayong magsimula at mag-create ng magagandang mga bookmarks. So ito yung pag-aaralan natin today. Paano ba tayo gagawa ng mga ganitong kagaganda na mga bookmarks? So, yan yung ating pag-aaralan today. So, ngayon, ano ba yung mga materials, mga tools at supplies na gagamitin natin para makapag-create tayo ng mga ganitong klaseng bookmarks? So, ito ang gagawin natin for today. Ito yung ating templates. Nakita nyo, sobrang ganda. Ang vibrant ng mga colors ng ating template ngayon. By the way, yung ginawa natin na size na bookmarks ay 15 by 5 cm. So, yan yung measurement na ginawa natin. Now, ano ba yung ginamit nating papel para makapag-print tayo nito? So, gumamit lang tayo dito ng double-sided glossy na A4 size na bond paper at 220 GSM. So, ito yung ginamit natin para makapag-print tayo ng ating template. Now, para naman maproteksyonan yung ating bookmark. So, kung makikita nyo, mapapansin nyo na parang ito ay nag-rainbow effect. Ayan, meron siyang mga rainbow effect dyan. It's because ang ginamit natin dyan na pang-laminate ay itong cold laminating film or yung tinatawag natin na phototop. At gumamit tayo dito ng hologram rainbow. So, itong hologram rainbow ay meron itong rainbow effect. Marami pa kayong mga texture, marami pang mga design ang pwede nyong gamitin para sa inyong mga bookmarks. Meron tayong mga glitter, tapos mga hologram star, fireworks, meron ding matte, meron din tayong leather at canvas na phototop or tinatawag natin cold laminating film. So, para lang din ma-protection na natin yung ating mga bookmarks from water or from liquid, tapos from scratches din. And iwas fade din yung ating mga bookmarks. And also, para din naman meron siyang, maganda siyang tingnan, diba? Yung nag-rainbow effect siya. So, ayan yung gagamitin natin na phototop. So, ngayon, ano ba yung mga tools na pwede natin gamitin para makapag-create tayo ng bookmarks? So, syempre, unahin ko na yung ating self-healing mat. Kasi, itong self-healing mat natin, kailangan natin to pag nag-a-apply tayo ng photo. Well, hindi naman necessary kasi pwede nyo naman gamitin yung table ninyo. Pero pag nagka-cut na tayo, kailangan natin ng self-healing mat para lang din hindi natin masisira or maruruin yung ating mga table. And, kailangan din natin ng gunting. Ayan. So, para lang gupitin natin yung ating mga bookmarks, gunting lang, sapat na. Okay. Tapos, kailangan din natin ng corner rounder. So, ito yung ating corner puncher na tinatawag or corner rounder. Ito yung handheld para lang maging ma-round lang natin yung corner ng ating mga bookmarks. Tapos, kailangan din natin ng scraper para lang din pag nag-apply tayo ng phototop, hindi magagasgas yung ating phototop. Tapos, meron lang ako gagamitin na ito yung ating sliding cutter or yung tinatawag natin na rotary paper cutter para mas mapakita ko sa inyo kung paano din siyang ginagamit para mas straight talaga at mas malinis yung pagkakat ng ating bookmark. Ngayon, gagamit lang din ako ng eyelet puncher para naman meron tayong sasabitan, yung bubutasan natin yung isang bookmark para doon natin ikakabit yung tassel. Pero wala lang akong tassel ngayon kasi ubusan tayo ng tassel. Tapos gagamit lang ako nitong ating mga eyelet gourmet. So, nilagay ko na lang ito. Halo-halo na dito yan. Pero yung eyelet gourmet, ang itsura niyan ay ganito. So, yan ang itsura nito para lang meron tayong, para makita nyo kung anong itsura niya. So, ganyan lang siya kaliit. Tapos, gagamit tayo nitong eyelet puncher para malagay natin itong eyelet gourmet. Okay, so, excited na ako na gawin yung ating bookmarks. Sa simulan na natin na gawin itong bookmarks.
Unahin na muna natin paano tayo mag-a-apply ng ating photo tab. So, kunin lang natin itong ating cold laminating film or yung ating photo tab. So, kuha lang tayo ng isa. By the way, baliktaran pala itong ginawa ko dito. So, print ko siya ng baliktaran para lang din kahit na baliktarin nung buyer natin ay meron pa din siyang design. Pero itong isa na to, wala, blank lang yun. So, pwede din naman. So, kahit ano yung preference ninyo, yun yung pwede nyong gawin. So, kuha lang tayo ng ating photo tab. Mag-a-apply lang tayo. Now, very challenging lang yung pag-apply ng photo tab, especially kung yung photo tab na gagamitin natin ay ito yung mga hologram na mga photo tab kasi nag-roll up talaga siya. So, kinakailangan, ang tip ko lang na mabibigay sa inyo, pagka in-apply natin ito, kailangan talagang dahan-dahan yung pag-scrape natin. Plus, hindi tayo mag-a-apply ng pressure kasi pag nag-apply tayo ng pressure, may tendency talaga siya na mag-roll up. Kaya, kailangan dahan-dahan lang tapos walang pressure. No pressure, di ba? Sabi nga. Okay, mag-apply na tayo ng ating photo tab. So, yung photo tab natin, para tong adhesive. Tapos, yung adhesive na to ay madikit talaga siya. So, ang ginagawa nating technique dito ay yan. So, ganito siya, tapos madikit talaga yan, so dumidikit-dikit yan. So kaya ang technique na ginagawa ko dito ay nagpo-fold lang ako ng maliit. Yan. So mag-fold lang tayo ng maliit dito. Yan. Tapos, ang gagawin lang natin ay ilalapat natin siya dyan, and then ilalagay natin itong ating photo tab. So, ang ginagawa ko din ay naglalagay lang ako ng allowance dyan. Kasi kahit na A4 size siya, maano pa rin yan. Mas malaki pa rin ang size ng konti doon sa ating A4 na photo paper. Gamit lang tayo ng scraper para lang ma-scrape natin yung ating photo tab. So, dahan-dahan lang. Tapos, wag lang kayong mag-apply ng pressure. Slide nyo lang talaga yung ating photo tab para hindi mag-roll, iwas roll up yung ating magiging project. So, yan siya. Tapos, ganun din sa kabila. So, lagyan lang natin yan ng photo tab. The same process lang din ang gagawin natin. Okay, so na-apply na natin yung ating photo tab. Gugupitin naman natin ito ngayon. So, gamit lang tayo ng ating gunting para magupit natin yung isang bookmark. Tapos mamaya, papakita ko kung paano ginagamit yung ating rotary cutter or yung sliding cutter natin. So, yan yung ating bookmark. You see that, how pretty our bookmark is. Okay, so now, ang gagawin naman natin ay ikakat natin itong the rest of our template dito sa ating rotary cutter or dito sinatawag natin na sliding cutter din. So, kunin ko lang to para makita nyo. Yan. So, ang gagawin nyo lang ay ano lang natin yan. Medyo nakabisa ko na din kasi kung paano siya gamitin. So, para lang din. Tapos, slide lang natin yan. And ganun lang kabilis. Gupit ng bookmark gamit ang sliding cutter. Alright, so natapos na natin yung ating mga bookmarks. So, we can actually make this na ganito lang siya. Tapos, pwede din naman na i-corner natin or i-corner round natin yung ating mga bookmarks. So, yan. Ang ganda, diba? Ang ganda ng itsura niya. Ayan. Okay, kunin natin yung isa para gamitin natin itong ating corner rounder. So, itong corner rounder, mabilis lang to. Lalagay mo lang sa gilid itong mga to. Tapos,
I-punch mo lang siya. Tapos, yan ang effect niyan. Magko-corner round na siya. Tapos, yung mga ganitong corner rounder, ano lang to, isahan lang talaga. Hindi niya kaya na maramihan na ipapunch. So, it will take time talaga. Now, dito lang ako nagsimula sa ganitong handheld na corner rounder. Tapos, ang ginagawa ko lang, nag-iipon lang ako na nag-iipon. Halimbawa, gusto kong bumili ng medyo mas mabilis na, no, na magko-corner round. So, bumili na ako ng desktop or nung desk na corner rounder. Tapos, nag-ipon ako ulit, nakabili na ako ng heavy duty na corner rounder. Tapusin lang natin to. Okay, so now na na-corner punch na natin or na-corner round na natin itong ating mga bookmarks, magkakabit lang tayo ng eyelet gourmet dito sa ating mga bookmark. Pero dito lang, sa isa na lang ang gagawin natin. So, kunin lang natin itong ating puncher. So, ito, 2-in-1 na to. So, meron na tong single hole or one hole puncher. Tapos, meron na din tong pang-close ng ating eyelet gourmet. So, yan. Nasa taas yung ating corner puncher or yung ating one hole puncher. So, tansyahin mo lang natin yan na nasa gitna. Or pero kung halimbawa, medyo gusto nyo talaga na i-ano talaga siya, i-measure, pwede din naman ninyong i-measure. So, punch lang natin. And then, magkakaroon na tayo dyan ng hole. Tapos, ang gagawin natin dyan ay kukuha lang tayo ng ating eyelet. Okay. Tapos, ikakabit natin ngayon itong eyelet natin dito sa ating bookmark. And then, using this, itong ating eyelet puncher ay i-close natin itong ating eyelet gourmet. So, ipitan nyo lang siya. Okay. I-ano natin siya kasi para ma-close talaga natin siya. Okay, so there you go. Itong itsura niyan, magiging itsura niya. Tapos, dito natin pwede ngayon ilagay yung ating mga tassel. Okay, so may nakita akong stash ng anak ko. Gagawin ko lang ay lalagyan natin siya ng ganito. Pero mas maganda kung tassel talaga yung ilalagay natin. Pero ito na lang yung available ko na meron dito. So, maglagay lang tayo. Isi-shoot lang natin yan dito sa ating bookmark. Tapos, hanap lang tayo ng kakulay halos nung ano natin. Yan. So, para lang din, may accent yung ating bookmark. And i-close lang natin to. There you go. Yan! So, yan yung ating bookmark. So, there you go! Ito yung create natin for today. Ito ang mga bookmarks na to. Ang gaganda ng design nila, no? So, sobrang nakaka-happy. Ako na-happy ako kapag ang bookmarks ko maganda. Nakaka-enggan niya talagang magbasa ng books. Anyway, so I hope nabigyan ko kayo ng idea na pwede pala kayong mag-create ng mga bookmarks. Gamit lang ang basic tools at pwede na at posible talagang kumita habang nasa bahay. So, isa lang ito sa mga products na kinikreate natin or tinuturo natin sa Papers to Profit. So, yung Papers to Profits, it's a comprehensive guide kung saan tutulungan ko kayo at tuturuan kung paano mag-setup ng home-based printing business. Ano ba yung mga paper products na pwede natin create at pagkakitaan habang nasa bahay. At paano ba ilo-launch, ima-market at ibebenta itong mga paper products na to. Magkakaroon din kayo ng access to an exclusive student community wherein dito tayo makakuha ng mga inspiration at motivation. Now, kung wala pa kayong printing equipment, don't worry kasi meron din kayong access to our partner printer. So, sila muna yung production team mo. So, ang iintindihin mo lang talaga ay paano ka mag-create or mag-create ng mga templates, paano ka magbebenta ng mga products. So, yan.
yan ang makukuha nyo inside Papers to Profits. So, ilalagay ko na lang yung enrollment link nito down in the description box. So, thank you so much for joining me and I hope that I'll see you again on my next one. Please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell para hindi nyo na miss yung mga ganitong content here in my channel. Marami pa akong mga free workshops na ginawa dito sa aking channel. Hanapin nyo lang yung Earn at Home playlist at makikita nyo na yung mga free workshops. Thank you so much and I hope to see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!